Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong ah, article published by Manila Bulletin. Barclay stays bearish on Philippine bond after Fitch turns negative. Na masamang balita ito, yung Fitch rating, ano ito, international credit rating agency or analyst. Depende sa rating mo. Kung mataas ang rating mo, madali kang makautang. Kung negative, wala na. So dati-dati, ang Fitch credit rating natin is triple B, stable. Kung mas magandang rating mo, maging A or double A, triple A, positive or stable. Itong atin, dati-dati is triple B, medyo mataas na rin yan, tapos stable. Inaasahan ng Marcos Jr. administration na aakyat na sila sa A, o double A or triple A. Kaya lang dahil sa nangyaring kapalpakan sa gobyerno, ang Fitch ratings, binaba niya na triple B pa rin, kaya lang negative. At dahil negative na, wala na, sumunod na lahat itong Barclays, bangko ito, basahin ko ha. British banking giant Barclays has maintained its underweight rating on Philippine sovereign debt following Fitch Ratings decision to downgrade the country's credit outlook to negative amid mounting fiscal and growth concern. So dito na, nagsisimula na po ang kalbaryo ng Marcos Jr. administration. Dahil last year, grabing pagbulusok ng ating economic growth. Ang target is 6%. Ang economic growth lang is only 4.6%. Tapos, ito na nga, sinabayan ng corruption issues. Sinabayan ng mataas na presyo ng langis. Nagsitaasan din ang bilihin. Nagkaroon ng inflation. Kaya ang projection ng mga foreign economic analyst tong bangko, ang Fitch is baka daw itong 2026 lalong bababa ang ating economic growth to 3.6%. Isa na yan na pinakamababa na economic growth mula nung pandemic. Nung pandemic, mababa talaga ang ating economic growth dahil tumigil ang economic activity, walang trabaho eh. So, okay yan nun. Understandable na mababa ang economic growth natin nung pandemic. Ngayon, parang sobra pa sa pandemic, itong corruption issues, itong bad governance ng Marcos Jr. administration. Kaya, ayan na. Biruin mo yan, 3.6% na lang. Tapos ngayon, hindi na basta ba, makautang pa man tayo, kailang mas mataas ng interest dahil sa negative na ang ating rating. Kaya mahilig talaga sa negative itong Marcos Jr. administration. Sa mga survey rating sa kanyang trust performance, nagne-negative na siya. So hindi pa siya nakontento sa negative na trust performance rating niya, pati dito sa credit ratings, negative na rin ang tingin sa kanya ng mga credit analysts. Kaya, anong epekto nito? Investors, sabi ng bangko, itong Barclays, mahirapan mag-invest dito ngayon sa bansa dahil sa kaliwat kanan na issue ng korupsyon, yung inflation, Ito pa, dollar. May nakita kong post ni Teo Mariani kanina. Ang dollar peso exchange rate, grabe, 60.48.
The highest so far. At a glance, medyo natutuwa ang mga OFWs. Dahil mataas ang value ng kanilang dollar remittance. But in the long run, wala pa rin. Magsasuffer pa rin sila dahil kakaunti naman ang mabili ng pera nila dahil nagtaas na ng presyo. Nag-marketing kami ng aking wife kagabi. Nabili lang ng gulay. Yung 1,000 worth, sobra 1,000. Kakaunti. Kaya, yung tindera, nagre-reklamo. Sir, ano ba ito? Puros nagsitaasan naman. Oh, wala na tayong magawa niyan. Pasalamat tayo kay DDM. Sabi ko, nabudol tayo. Kinulong pa si Tatay Digo. Oh, so, ano ba yan? 60.48. Pataas pa. Pataas na yan. Although, I don't know anong mangyari sa... Kaya tama si BP Sara yung sabi niya, God save the Philippines. Sana makasurvive tayo hanggang 2028. Pag upo ni BP Sara, meron akong pag-asa. Kasi si BP Sara, nung nag-mayor siya, naabutan din niya maraming utang ang Davao City. Kailang yung naka 2 terms siya doon, nabayaran niya lahat ang utang ng Davao City. Kaya debt-free ngayon ang Davao. Kaya nga, gustong-gusto ko ng 2028 ngayon. Kasi ngayon, ang taas na ng ating utang. Nasa more than 18 trillion ng ating utang. At ini-estimate, pag alis ng administrasyong ito, makaabot yan ng 24 trillion. So, but anyway, sanay man si BP Sara na magtipid. Sana, pag upo ni BP Sara, dyan na tayo unti-unti makabangon, makabawi. As of now, higpit sinturon lang muna tayo. Kay poros negative na ang rating ng gobyernong ito na dadamay ang kawawang mamamayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa Ratagaan na Muugiro. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mo na ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So ngano man ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa among kalisod. So, igo ra ang amo giipalit sa makaon. So taman ra gyud ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante. Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oo. So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita ra may sa dili katuluan. So didto lang mo.
So dili mo makatulog og tarong. Dili. Sa Ginoo. Sa nagtabang sa sin. Sige ante, salamat.